mga kaungsam. Today I'm going to teach you on how the naming in organic compounds. Okay? In naming the inorganic compounds, you need to identify the binary compounds, pati na rin ang ternary compounds. Now, what is the difference between the two? So, this is what we call our periodic table of elements. Kung makikita nyo, we have the non-metals. Ito yun. Okay? We have the noble gases and we have the metals. Okay? So, naming binary compound first. Binary means two compounds containing two non-metals. So when we say non-metals, these are the covalent bond, no? So when we say covalent bonding, so non-metals, paano natin ma-identify if an element is a metal or a non-metal? So I will give you a mnemonic device para ma-identify natin ang non-metal. So tandaan nyo lang itong tinatawag ko na Brihon First Class Special Pancit Canton. So Brihon, Br means bromine, I for iodine, H for hydrogen, O oxygen and nitrogen, fluorine, chlorine, sulfur, phosphorus, and carbon. So lahat ng mga ito ay tinatawag nating non-metals. So ngayon, in naming binary compounds, we will name two elements with non-metal or tinatawag natin as covalent bonding. Covalent bonding. So, sabi dito sa rule number 1, Greek prefixes are used in indicating the number of subscript of an atom. Example, CO2. Anong basa dito? N2O3. Paano natin ito babasahin? So, kapag ganito, kapag may mga non-metal, lagi natin tatandaan, gagamit tayo ng Greek prefixes. When we say Greek prefixes, kapag 1, mono. Pag 2, basa natin ay di ang atoms. Pag 3 ang atoms, ang basa natin ay tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa para siyang polygon, no? Hexagon, 7 hepta, 8 octa, 9 nona, and 10 deca. Okay? So, balikan natin to. So, CO2. Paano natin to babasahin? So, babasahin natin ang CO2. For example, we have CO2. So, ang basa natin, anong element ang C? So, we have carbon. Very good. So, we have carbon. Anong basa natin sa O? So, oxygen siya, no? So, ang oxygen, pag nagkaroon tayo ng bonding, pinapalitan natin yung itong term na to, pinapalitan natin ng ito. Papalitan natin ng IDE kung nasaan yung makikita natin yung parang second vowel. Okay, so ang basa dito ay oxide. Okay, since to, ano sabi natin pag prefix, basa natin ay di. No? So nalagay tayo ng di. So therefore, ang basa natin dito ay carbon dioxide. Okay, next. So we have an element number N2O3. So, anong paano natin ito babasahin? The N2O3. So, we have N means nitrogen since dalawa siya. So, ang basa natin dito ay dinitrogen. Lagi yung tatandaan dito sa second element, dito tayo maglalagay ng IDE. Okay? So, since oxide siya, okay, anong basa pag tatlo? Okay? Trioxide. So, anong basa dito? Dinitrogen trioxide. Okay? So, another. Halimbawa, SO4. So, anong basa dyan? So, we have sulfur. Then, ano yung 4? Tetra. So, we have sulfur, tetra, oxide. Okay. Next is rule number 2. Mono is used for the second element only. Example, CO. CO means and N2O. So, gagamitin lang natin yung word o yung term na mono sa second element. Example, so we have CO. Ano basa natin sa CO? So, ang basa natin sa CO ay carbon monoxide. Okay. So, mono kasi 1 lang siya, no? So, divisible by 1, no? Hindi tayo pwede maglagay ng monocarbon monoxide, no? Sa second element lang natin siya gagamitin. Okay? Second, N2O. So, anong basa dito? We have dinitrogen. Okay, we have dinitrogen, what? Very good, monoxide. So, ang basa natin sa element na to ay dinitrogen monoxide. This one is carbon monoxide. Next, the last letter, A or O, is dropped when the Greek prefix is attached with the second element starting with the vowel. Okay? For example, pag na nag-start sa vowel, i-drop natin yung A or O. Example, P2O5. Okay, let's try. So, we have P2O5. Ang basa natin dito ay ano yung P? Phosphorus. Phosphorus. Ano yung O5? So, okay, since siya ay 5 means penta, no? Tapos, idadrop natin kasi ang kasunod na ay oxygen or oxide. So, idadrop natin ang letter A. So, ang basa natin dito ay diphosphorus pentoxide. Okay? So, another example.
we have Cl2O7. So dito, anong basa dito? Di, kasi 2, chlorine, very good. No? So, ano to? Is it hepta or hepto? Okay, heptoxide na. Kasi dinarap natin yung A kasi bawal yung kasunod. Okay? And the last one, the following formula are commonly known and the rules mentioned above may not apply. So, hindi lahat pwede siyang i-apply. Example, H2O. So, meron siyang common name na water. No, next, pH3. Hindi mo pwedeng sabihin na, ang pH3. Hindi pwede sabihin, phosphorus trihydroxide. No? So, ang basa natin doon ay phosphine. NH3, basa natin ay ammonia. And 2H4, ang basa natin ay hydrazine. No? So, that's all. Bye.